Panginoong Heso Kristo. Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam natin kung gaano kahalaga ang ina sa tahanan. Sabi nila, iba kapag nawala ang ina. Bagamat alam natin mahalaga ang ama sa tahanan. Pero ang sabi nila, para bagang napipilay ang isang tahanan kapag nawawala ang nanay. Bakit? Kasi ganoon kahalaga ang ina sa bawat tahanan. Alam natin na yung ama, siya ang tagapagtaguyod ng pamilya. Siya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Pero ang humuhubog sa mga anak ay walang iba kung hindi yung ina. Kaya kapag yung ina ay laging wala, kapag yung ina ay naging abala, hindi nahuhubog ng maayos at tama ang kanyang mga anak. Alam natin gaanong kahalaga ang ina sa bawat tahanan. At ngayon pong unang araw ng ating Misa Nobenaryo, hindi lang natin pinararangalan si Maria bilang anak ng Diyos, kung hindi bilang ating ina. At alam din po natin bilang isang pamayanan, bilang isang parokya, kung gaano kahalaga ang kanyang papel para tayo mismo ay hubugin bilang mga anak ng Diyos at matulad mismo kay Jesus bilang katuwiran. Sabi nga natin, si Maria ang salamin, si Jesus ang katuwiran. Si Maria ang ina, si Jesus ay ang anak na siyang ating tinutularan. At sa taong ito po, ang paksa ng ating kapistahan, sa halimbawa ni Maria, tayo'y pamayanang nagkakaisa sa pagpapasalamat sa Diyos at paglilingkod sa kapwa ng may saya. Uulitin ko po, sa halimbawa ni Maria, tayo'y pamayanang nagkakaisa sa pagpapasalamat sa Diyos at paglilingkod sa kapwa ng may saya. Tatlong salita po ang napakahalaga doon sa ating narinig. Una, yung salitang nagkakaisa. Tayo ay pamayanang nagkakaisa ayon sa halimbawa ni Maria. Sabi ko nga kanina, mahalaga po yung papel ng ina sa tahanan. Kasi po siya ang nagbubuklod sa lahat ng mga anak. Siya ang nagiging daan para ang kanyang mga anak ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero alam po natin na magkaiba yung pagkakaisa at pagkakapare-pareho. Ang sinasabi natin kapag sinasabing pagkakaisa, yaan po ay unity. Pag sinasabing pagkakapare-pareho, yaan ay uniformity. Pero ito yung isang bagay na hinuhubog sa atin ni Maria. Yung tayo ay maging pamayanan na hindi pare-pareho. Kung hindi yung tayo ay maging pamayanan na nagkakaisa. At saan ba nagmumula yung pagkakaisang yun? Sa halimbawa ng banal na isang tatlo. Alam po natin na iba ang Ama, iba ang Anak, at iba ang Espiritu Santo. Hindi po sila pare-pareho. Wala doon yung uniformity. Pero kahit iba yung Ama, Anak at Espiritu Santo, sa banal na isang tatlo, doon natin nakikita ang talagang pagkakaisa. Bakit? Kasi po kapag ating titignan ang Ama, Anak at Espiritu Santo, yung kanilang pagkakaisa ay nagiging salamin ng pag-ibig, paggalang at pagmamalasakit. Yan po yung unang ating tignan. Bilang pamilya, bilang pamayanan ba, tayo ay nagkakapare-pareho lamang. O sa isang banda, katulad ng halimbawa ni Maria, tayo ay talagang nagkakaisa sapagkat yung ating kaisahan sa Diyos ay ating naipapakita sa ating pag-ibig, paggalang at pagmamalasakit mismo sa ating kapwa. Kahit tayo ay hindi pare-pareho, dapat hindi mawala sa atin yung pagkakaisa. Bakit? Sapagkat bilang mga anak ni Maria, dapat katulad din ni Maria,
nakikita sa atin yung pag-ibig, yung pagmamalasakit, yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa mananampalataya. Kaya nga tingin ko ito yung unang hamon sa atin. Magandang tanungin natin, saan tayo nagkakaisa? No, kasi baka sa isang banda, nagkakaisa tayo sa gusto natin. Nagkakaisa tayo sa pangarap at hangad natin. Pero kapag ating pong titignan ang halimbawa ni Maria, ang kanyang hangad, ang kanyang pangarap ay hindi yung masunod ang kanyang kalooban. Ang kanyang hangad, ang kanyang pangarap ay walang iba kung hindi matupad ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Tingin ko yan po yung unang paanyaya sa atin bilang parokya. Maaring iba-iba yung ating ministries, iba't iba yung ating ginagawa. Pero ang pinakamahalaga dapat, tayo ay nakakaisa ng hangarin. At ano yung hangarin? Yung hangarin na katulad ni Maria ay laging nating masunod, hindi kung ano yung gusto natin, hindi kung ano yung plano natin, kung hindi kung ano ang gusto at plano ng Panginoon para sa atin. Unang salita, nagkakaisa. Pangalawang salita, nagpapasalamat sa Diyos. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin ng tema ng ating kapistahan. Bilang isang pamayanan, sana tayo araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon. Alam ko kapag tayo po ay dumadalo ng mga misa novenaryo, marami tayong mga intensyon, marami tayong mga hinihingi, marami tayong mga inilalapit o pinapanalangin sa Panginoong Diyos. Wala namang masama sa mga bagay na iyon. At si Maria bilang ating ina, kinatutuwa niya na tayo na kanyang mga anak ay lumalapit sa Kanya para tayo ay Kanyang ilapit sa Diyos. Pero sa isang banda, ito yung pangalawang magandang halimbawa ni Maria. Hindi lamang siya ay nakikiisa sa kalooban ng Diyos. Kung hindi pangalawa, si Maria, yung kanyang puso ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Yan po yung ating naririnig sa Magnificat, na yung puso ni Maria laging nagagalak. Bakit? Hindi dahil madali ang kanyang buhay, hindi dahil walang pagsubok o pagdurusa. Maraming ang hapis si Maria, maraming ang pinagdaanan si Maria, pero hindi nawala kay Maria ang kamulatan na sa bawat araw marami siyang pwedeng ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Puro yan po yung ikalawang hamon sa atin. Bilang parokyano, bilang kasapi ng pamayanang ito, maaaring marami tayong mga pinagdaraan ng dusa, hirap o hapis, katulad ni Maria. Pero sana tulad din ni Maria, tayo ay laging maging mulat na ating makita na araw-araw maraming binibigay ang Panginoon na biyaya sa ating buhay. Kaya po tayo nandirito, hindi lang dahil meron tayong hinihingi kay Maria bilang ating ina. Dahil tayo narito sapagkat alam natin, katulad ni Maria, yung ating puso ay puno din ng pasalamat sa Panginoon na sa bawat araw ay napakabuti sa atin para magbigay ng biyaya. Yan po yung pangalawang salita, pagpapasalamat. Sana katulad po ni Maria, mula tayo araw-araw sa mga magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon sa atin. Kasi sa ating panahon po ngayon, sa ating paligid ngayon, parang lagi tayong pinapaalalahanan na maraming kulang sa atin. Marami tayong pangangailangan sa ating buhay. Pero si Maria, iminumulat yung ating mga puso at isipan na kahit maliliit na bagay ay biyaya galing sa Panginoon na ating dapat pasalamatan. Pangalawa, yung salita pong pasasalamat. Pero pangatlo po at panghuli, yung salitang paglilingkod. Sabi nga nung ating tema, paglilingkod sa kapwa ng may saya. Sapagkat hindi ring sapat na tayo ay nakaugat sa Diyos o tayo nakapasalamat sa Panginoon. Kung hindi ang pinakamahalaga, yung ating pasasalamat sa Diyos ay nauuwi saan? Sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Kaya nga po sa huling bahagi
ng ating ebanghelyo, napakaganda ng sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Maganda po yung paalaala sa atin. Tayo ay nandirito hindi dahil ating pinili ang Diyos lamang. Tayo ay nandirito dahil sa likuran ng ating mga kahinaan at kapalpakan, tayo ay pinili at hinirang ng Panginoon. Pero hindi raw sapat yun. Kaya tayo pinili at hinirang ng Panginoon upang tayo ay mamunga at manatili sa atin yung bunga. Yan po yung pangatlong ating tignan. Sana yung ating pananampalataya, yung ating debosyon kay Maria ay matulad din kay Maria, namumunga. Namumunga sa ating paglilingkod, namumunga sa ating paghahangad ng mabuti sa ating kapwa. Yan po yung pangatlong magandang salita na ating tandaan ngayong kapisahan po natin, yung salitang paglilingkod. Si Maria, nung tinanggap niya ang balita ng anghel, agad-agad siya'y nagtungo sa kanyang pinsang sa Elizabeth para maglingkod. Mga kapatid, magandang ating ding tignan, saan ba nagmumula yung ating paglilingkod? Saan ba tayo dinadala ng ating paglilingkod? Dapat yung ating paglilingkod ay nagmumula sa ating pasasalamat sa Diyos. At dapat din yung ating paglilingkod ay nagdadala sa atin para tayo mismo ay mapalapit sa Diyos. Pangatlo, si Maria, sa kanyang paglilingkod, siya ay nagiging salamin ng katuwiran. Siya ay nagiging kawangis at kamukha mismo ni Jesus na kanyang pinaglilingkuran. Mga kapatid, madali na tayo ay maglingkod. Madali na tayo ay maging abala sa napakaraming bagay. Pero sana, katulad din ni Maria, yung ating paglilingkod ay hindi lamang nagmumula sa Diyos, kung hindi nauuwi sa ating pagtulad sa Diyos. Ngayong pong taong ito, tandaan natin ang paksa ng ating kapistahan. Sa halimbawa ni Maria, tayo ay pamayanan na nagkakaisa sa pagkapasalamat sa Diyos at paglilingkod sa kapwa ng may saya. Tatlong salita ang ating tatandaan. Una, nagkakaisa. Sana tulad ni Maria, nagkakaisa tayo na sundin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, nagpapasalamat. Marami tayong hinihingi, pero sa isang banda dapat araw-araw mulat din tayo sa mga biyaya ng Panginoon na ating dapat laging pasalamatan. At pangatlo, paglilingkod. Sana yung ating paglilingkod ay hindi lamang para may magawa tayo, kung hindi para tayo mismo ay matulad sa Diyos at maging mabunga din ang ating buhay katulad ng halimbawa ni Maria na ating ina. Amen.